Sa halagang 67 pesos, pwede ka nang makapagtinda o makapagnegosyo o makapagbenta online ng trending na donut. Oo, hindi lang to basta donut kasi ang ano nito, ang texture ng donut natin ay cake. Oo, ayan o. Kung mapapansin nyo, hindi siya basta sa bread o waffle texture. Basta, ayan. Kaway-kaway muna sa mga gustong magnegosyo. Ayan, una, naglagay muna ako ng 1 cup ng all-purpose flour. Kalahating kutsara ng baking powder. 1/4 teaspoon ng baking soda, 1/4 teaspoon ng asin. Sunod sa tubig, ayan, 1/4 cup lang. Oo. Naglagay rin ako ng 1/4 cup ng mantika. Yung literal na pang prito. Oo, yun lang. Pero kung gusto mong vegetable oil, ay magastos yun. Sa itlog, isang piraso lang para mas maganda yung alsa. Kahit anong size, pwede naman. Oo. Kahit extra small pa yan. Naglagay din ako ng condensed milk. Half cup ang nilagay ko dito. Tapos simutin mo lang yung lalagyan kasi para saktong half cup ang malagay mo dyan. Oo. Ayun, bulul-bulul pa tayo. Oo. Wala, normal na yun. Maglagay ka rin ng vinegar. Oo, isang kutsara para siguradong aalsa yung mga leavening powder natin. Yun yung baking powder at baking soda. Oo, mas maganda yan kasi iwas palpak. Kapag ganyan na yung texture, pagkatapos mong haluin, kahit hindi naman perfecto, okay na yan. Tapos tabi mo lang para mas umalsa pa. Yan. Tapos ihanda natin tong donut maker o donut machine. Tapos spray tayo ng mantika. Kahit lagpas-lagpas yung pag-spray mo ng mantika o pagpahid ng mantika, okay yan, mas maganda. Kasi para kung halimbawa may sumobra, may lumagpas, may kumalat, may tumulo sa mga paligid ng donut hole, siya, madaling linisin. Pati yung doon sa ibabaw, spray mo rin ng mantika. Tapos, ang gamit ko ritong measuring cups, 1/8 o 1/8 cup. Tapos, hatiin mo lang yan sa dalawa. O almost 1/8 cup bawat isang butas. Basta ganyan puno. O para maganda yung umbok ng donut mo. Tapos, linisin lang natin, punasan natin yung paligid para maganda yung O, di ka masyadong matrabaho maglinis nung donut machine mo. Pagkatakip mo, ayan, ganyan yung ilaw niya. May ilaw yung red at saka yung green. Hintayin mo lang na mawala yung green na ilaw. Kapag namatay na yung green na ilaw, pwede mo nang buksan yan. Pasmado pa yung kamay. Ayan, ganyan. Normal lang yan kung may makikita kayong usok-usok, ha. Ayan. Kung gusto mong gumamit din ng gantong donut machine o donut maker, ilalagay ko yung link sa top comment o kaya sa description. Basta, tapos ito. Wala, trip ko lang gamitin pangbaliktad itong chopstick. Ayan, mas maganda kasi kung babaliktarin para yung kulay niya magkaparehas na brown. Pero optional lang yun. Kung ayaw baliktarin, kung okay ka na sa ganyan, kung tingin mo masyadong konsumo sa kuryente, kahit di mo na baliktarin, okay lang kasi luto naman na yan. Oo. Ang hinhabol lang naman natin dyan para magpantay yung kulay. Maging brown yung magkabilang side. Pero optional lang kung nagtitipid ka sa kuryente. Yan, tapos lutuin mo lang ulit, takpan mo lang. Ayan, pagka nawala ulit yung green, pwede mo na ulit buksan yan. Tapos pwede mo nang ihango agad yung mini donut mo. Ang sarap ng texture nito, pati yung lasa. Oo. Ito yung donut na pag natikman mo, hindi mo na kailangan lagyan ng kahit anong palaman o kaya sauce. Oo, kaya itong recipe natin, hindi ako gumawa ng sauce. Oo. Pang plain lang to, pang toppings na mga dry. Oo, kaya kung gusto mong itinda to at gusto mong maglagay ng sauce, pwede kang gamit ng kahit ano. Tapos pagkahango mo, ganyan lang, spray ka ulit ng mantika o kaya mag-grease ka, magpahid para siguradong madaling baliktarin. Tapos ayan, kung gusto mo naman ng magkaroon ng toppings, ayan, nang medyo magkaroon naman ng thrill, yung lasa, oo, para hindi masyadong cake lang ang flavor. Ayan, nagbudbud ako ng grated cheese sa ibabaw para magkaroon ng toasted na cheese sa ibabaw. O magkaroon lang siya ng konting design at hindi lang siya basta plain na donut. Ganun. Pero optional lang yan kung nagtitipid ka, pwedeng hindi mo gawin. Ayan, ganyan itsura niya kapag ka naluto. Optional lang yan, ha. Kung nagtitipid ka, oo, skip mo na yung grated cheese. Tapos mas mabilis lutuin pag di ka maglalagay ng toppings. Ayan, hindi ko alam kung meron nag-try nito, pero ito naisip ko kasi para mabenta mo siya ng dalawa-dalawa at mas mura. Ayan, gamit ka ng stick, yung medyo maikli lang. Tapos magtusok ka ng isang may cheese na toppings at isang cake donut lang. Ganyan lang siya.
Kung gusto mo malaman kung magkano to ibenta, nasa dulo ng video, nandun din yung magkano ang pwede mo kitain dito sa loob ng isang araw ng 13 sticks lang yung mabenta mo. Yan, kung makikita mo sa video, bawas-bawas na, konti na lang. Kasi habang ako ay nagtutusok pa lang sa stick, ay kinakain na ng mga anak ko. Doble ang kikitain mo dito, kaya kung gusto mo subukan na itong itinda o kahit pang merienda lang, pwede. Oo, maliit pa yung puhunan, maliit na maggastos mo. Kaya kung gusto mo subukan, ulit-ulit na ako, nasa dulo ng video. Pero, paalala ko lang, yung costing natin, yung puhunan, yung total, pwedeng maiba yan kasi hindi tayo magkaparehas ng pinagbibilihang palengke, tendera at lugar. Oo, at saka kung halimbawa year 2024 o sa mga susunod na taon mo papanood to ay mag-iiba na talaga kasi nga syempre nag-iiba ang presyo ng bilihin. Love you.